Welcome sa Payo! Makakasama namin ngayon ang isa sa business owner na gumagawa ng bukupay sa Las Baños, Laguna. Balita ko nga sa mga kanyang bukupay. Talaga ba? Parang gusto ko siya kilala. Parang gusto kong matigman ang kanilang bukupay. Pero sigurado magugustuhan mo yun. Pero bago yun, alamin muna natin kung paano sila nagsimula at kung paano nila hinarap ang kanilang mga challenges sa kanilang pagninegosyo. So ano? Tara na! So, ayan. So, maaari po ba ninyong ikwento sa amin ang tungkol sa inyong negosyo at ano-ano po ang mga produkto o serbisyo na inyo po inaalok? Bukupay at saka patulubong. So, ano naman po, regarding po doon, so, paano po kayo nagsimula? Ang aking pinagbasihan po na location. Location. Depende sa location po. Sa location po anong mas nabibig para sa kunyari dito kasi sa Las Baños, mas kilala sa pasalubong. Mostly, tsaka So, dito talaga mas marami at saka malapit siya sa mga establishment na no. Sige po. Ay, ano-ano po yung mga strategy o estratehiya ang inyo pong ginamit upang mapaunlad ang inyong negosyo sa paglipas po ng mga taon? ang una hands-on kami. Tanong silang bago social media. Pero Bago social media din. May page din na ba yan? Pero sunod, yung ang aming strategy sa bahay, nagpapapag-practice Mga para sa hindi naman kami masyadong kilala. Pag natikmon, kahit pa paano yun lang. Okay. So, pre-taste pala talaga. Ano po? Sige. So, ano po yung pinakamalaking naging hamon po sa inyo pong kinakaharap sa pagpapaunlad or pagpapalawak po nung inyo pong negosyo? Ang pinakamalaking hamon, yung lumaban ka sa malaking mga kampanya na katapos. Sa mga malalaking competitors. Kaya nagawa ka paano may ganuan customer. Kasi gusto mo lalaki kung True siguro mga social media nga sa mga pre-taste natin ginagawa. Ano po? So, okay po. So, paano po naiba or naiiba o napaghandaan po ninyo ang inyo pong negosyo sa kakompetensya sa merkado? So, paano po kayo sumasabay? mas low pa rin sa namin. Mas mababa yun kaysa sa kanya. Okay. So, kayo po ba ay may mga talagang kinukunan na mga na mga distributor or kayo po yung saan pumupunta or dinideliver po ba sa inyo? Ayun nga po, yung iba, deliver. Tapos katulad nga po, napunta kami ng nagkarga, mismo talaga kami ng pumipika ng mga pabrika talaga. Mas less po yung Mas less expense po, kung kayo po yung pupunta sa kanila. Okay. So, mas maganda pala talaga na ganun po yung Opo, kasi gagawin. mismo pabrika, mas mababa ang bigay niya. Kasi alam nila. Kasi rekta na siya. Right lang ka. So, paano po ninyo tinitiyak ang kasiyahan at patuloy na pagtangkilik po ng mga customer po sa inyo? Una na po doon yung pag-entertain na paglapit ng customer dapat nakangiti ka agad. Bumili man sila o hindi, at least nakangiti ka. Oo, tapos So, isang kay number ayun number one. approach natin Tapos sa sa customer, oo. Kasi meron kasing iba na pag hindi nila ini-entertain. Dapat pag lumapit ka, kasi na yung entertain, tapos kwento-kwento ng konti, mga ganyang simpleng lang naman. Kaya minsan, pag dito na ako pipili kasi mababait yung mga tindera or nag-smiling face agad sila. Hindi sila katulad sa iba na sungi. nakasimawak agad. Kasi mahanap agad. So, Lalong-lalo na unang-una na yung mga senior. yes, kasi ang mga Kasi sila pag sinungitan, hindi na ako bibigay. Hindi na ako bigay. Masungitan tundes. tama pa Ganun naman. po ang naman. Ito. Gaano po kahalaga ang puna o feedback ng inyong mga customer sa pagtugon ng mga estratehiya sa inyong negosyo? Paano niyo po siya nangyari? May importante po kasi yung feedback nila kasi syempre pag natikman nila, syempre may comment din sila. So, may comment din sila na
hindi katulad sa kabila. Meron namang iba na mas more on naman, ay masarap. Kasi mas hindi masyadong matalas nito. Mostly nakikita niyo sa punong comment po. Pag natikman nila minsan sa tabi, medyo mataba mo. Kaya yung iba naman senior sa tabi, medyo mataba. Yung iba naman medyo mataba. May ibang kanya Sabi, matamis. Opo. Pag sa ganun sa kami handsome, tinatry din namin. Para nakikinig din po kayo sa customer kung ano yung gusto nila para po ano naman po ang mga paraan ng pagmamarket o pagpapakilala ng inyong negosyo at mga naging epektibo para sa inyo sa inyo. Yung social media, tsaka May page. may grab. May page. Oo. May page po kayo. Ang ganda nag-grab yun. May grab po. But di man nakakatulong naman po. Nakakatulong po siya kasi syempre, Ginagamit niyo po ba ang mga digital marketing o social media sa pagpapalago ng negosyo? Kung oo po, gaano po ka-effective naman po ang mga digital social media? Nakakatulong naman po. Pag lalo na sa mostly mga kamag-anak yung number na share sila niyo. Pero gusto niyo friends mo na minsan parang nare-referral din po sa inyo na dito na. Suggest na lang kayo kung at dadaanan na lang. So, let for your fucking advantage din ng ating marketing, digital marketing. Ano po? Ano po ang mga pinakaharap niyong suliranin sa pananalapit bilang siyang SME at paano niyo po ito nilalagpas? yun nga po, kailangan po talaga iba yung benta kasi pag hindi ko pa magsusulit inventory tapos dumaan ng dagok na tagtuman, wala kang pagkukukukan ba? Kailangan talaga may strategy po kayo na may emergency fund na katabi para sa ganitong if ever talagang panghin na ano po madalas po ba pag hindi naman ano po ang inyong mga plano para sa pagpapalalo at pagpapatuloy ng negosyo sa hinaharap pa? Nag-iisip kami ng more branch yung tayo sa ibang linya. Patulog taga Mindanao siya. May time kami na Parang plano niyo pong mag-open ng branch doon. Ano po? Dito po sa number ng Pesukan Relatives. Ano po ang ginagawa ninyo upang mahikayat ang inyong mga empleyado na makamit sa kanilang mga target po ninyo? Yun nga po, ang sa akong strategy, nag-aalok po siya sa lights. Parang sinusto na niya, sir, mag-practice po kami, gusto namin itry. Marketing strategy po namin. Yun yung inaano namin sa akin. Ganun po ba ito? Paano po kayo tumutugon o nagbibigay ng tugon sa kanilang maayos na pag-uugali sa trabaho? Sorry, ulit na kayo. Kasi hindi kami na-invent sa post negos. Kasi siya, matagal na rin naman siya. Kung alin yung meron na ganun din yung natin sa akin. Parang walang boss, yung ganun. Natural lang na may kuwan dito, banking. Hindi ko kapalag ng iba na mas talaga nga rin. Sa amin kasi yung guys, hindi pa sa amin kami malapungat. Sige. Ilang beses po kayong nagbago ng mga layunin o target sa inyong negosyo? Siguro madami na sa aking tinaray ng mga strategy para makabuha din ng supervision. sa negosyo talaga, meron kang stop. Napag-iisipan na namin na number one, kung di kami nag-success sa amin namin, shit ang nagawang number one.
Ano po ang mga kasalukuyang mga isyu o suliranin na pinakaharap ko na inyong negosyo? Yun nga po sir, yung nag-writing po siya, so parang nila siya nung content o mga customer, hindi sila kasi walang daan. Okay. Opo, siguro mga 3 weeks po yung ganito. So yun po, pero laban pa rin po. Hindi naman ng beto. Yun yung hindi fit sa impulse. Kasi wala masyadong income lang. Kasi wala. Ayun ang aming tinagdaan. Pero po, nagagawa naman na. Okay. Dahil nga, una hindi patigil yung mga sasakyan. Hindi kasi nga ay sobrang gipit na tindaan. Ano po? Ayan, sige po. Binibigyan po ba ng pabori at palala ng inyong mga empleyado kapag sila po ay nakakagawa ng maganda kung labis ay naasahan pa ba? Yes po, katulad po nung parang yung mga black workers na nagbibigay din ng kami. Tapos yung mga yung oras na release na hindi awas, mas sinapas na namin mas maaga. Kasi syempre, minsan nakapunta siya dun sa namin, sa paninda. Opo. Sa harap. Tapos mas na malabas po. Opo. Banding na rin Ito yun na rin yung parang pinaka-banding yun. Opo. At siyempre may luha. Hindi siya may luha sa babae. Hindi yung kwento sila ng konseya. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagpapalakas. Thank you po. So ngayon narinig natin yung kwento ng isang business owner na talagang hindi rin naging madali yung mga challenges, yung mga naging pagsubok nila sa pagiging negosyante. So pero talagang kung mapapansin natin ang laki nung idinulot ng pandemya sa atin na negatibo, marami din namang naging positibo, kagaya ng kwento ni Kuya Jude na sila ay dating namamasukan sa panaderya. So ngayon meron na silang sariling negosyo na talagang sariling pagkukunan ng kanilang income. Di ba, no? Nakaka-inspire sila mag-asawa. Napaka-humble din nila. Gano'n na si Kuya. Lalo higit yung pakikitungo nila sa kanilang mga empleyado, di ba, no? Nakusa, yung tinutuloy talaga ng tuloy naman. Oo, kung minsan babala sa sila kain. Ang kagandahan kasi doon, wala silang tinitingnan na boss. No, lahat sila ay pantay-pantay. Kung halimbawa, kakain, sabi nga ni Kuya Jun, kakain sila sa labas kasama yung kanilang mga empleyado. So, talagang yung relationship ng pagiging owner at saka ng kanilang empleyado is maganda yung nagiging resulta. Kaya nga siguro, marami sila nagiging benta. Dahil tulad nga nun, sabi nila na kailangan pag may lumalapit ng customer is nakangiti agad sila, no? Then pagdating naman dun sa customer feedback, so syempre willing talaga silang tumanggang para mag-grow yung kanilang business. So, yun yung kagandahan doon na talagang lahat ng negatibo, lahat ng positibo na nai-encounter nila na sabi ng mga kliyente or sabi ng customer na masarap to or hindi to masarap. So talagang i-improve nila. At isa pa doon ay yung humahanap sila ng distributor o mapagkukunan talaga ng kanilang ipagbebet ng product sa iba't ibang lugar na makakakuha sila ng mas maliit na puhunan at maibenta nila ng syempre maayos din naman yung nagiging tubo ng negosyo nila. Tama ka dyan. At pagdating nga sa pinansyal, sinasabi nga nila na mas mabuti lagi na mayroong extra na income at lalo may nakakami sila. Oo, lalo na emergency fund kasi hindi naman tinanong sila nalalaman yung biglaan kami hindi kano. Kaya nakakapagtabi sila o nakakapag-survey, sinasabi nyo nung interview natin na may nakasurvey sila tuwing araw ng benta nila. Naging challenges din pala sa kanila at lalo-lalo na yung pagsasagawa ng roadway. Oo, almost 3 years din daw yun. Kasi syempre dun sa nakita naman natin, di ba, yung lugar na yung talagang tinamaan yung harapan ng kanilang store, talagang hindi naman talaga makakadaan yung mga sasakyan para bumili ng kanilang bana. Kaya siguro malaking pagbaba ng benta nila yung pag-roadway din na yun. Lalo syempre yung mga taong bumibili sa kanila,
syempre, nung pagdating pa lang nung naapektuhan din yung kanilang negosyo. Pero sabi nga, that's the negative toward the positive. So, ikakaganda na naman yung ginawa mo road bike widening para sa tindahan nila. Oo, kasi nga naman kapag naayos yung daan na yun, hindi mas maganda yung parking ng kanilang magiging customer, magiging maayos yung daan at pagkatunan sa kanilang negosyo. Magaling pa yung kanilang naging marketing strategy na kung saan hindi sila nagbibigay basta-basta pagdating din sa mga kumukuha. Siyempre, alam naman natin pag bukupay, maraming nagtitinda niya sa mga bus, sumasakay sa bus. Yung isa pa nun, approachable talaga sila sa mga customer nila. Oo, lagi na sinasabi, always smile. Sabi nga ni tita, kailangan pag lalapit pa lang yung customer, nakangili na sila, papati ng good morning, ng good afternoon. So talagang sa business talaga, isa sa mga malalaking impact yung kung paano tayo mag-handle ng ating kliyente, kung paano tayo mag-approach na hindi tayo nakasimangot pagka may mga customer din. Kasi di ba, usually sa mga ibang negosyo, may mga tendero naman talaga hindi maiiwasan na ganun ang approach sa atin. Oo, masama-sama na sa kilay. Pero nakakaas yung relay, ha? Pero gusto ko yung idea ni Kuya, no, na yung pananaw niya. Kasi pagdating dun sa product nila, talagang hindi sila pumapayag na ibenta sa bus. Kasi ang bubupay pala, madaling masira kapag naiinitan. So, syempre nga naman, kapag madaling nasira yung product, tapos patuloy pa rin ibebenta sa bus. So, syempre yung pangalan ng kanilang shop, ng kanilang tindahan, at saka syempre yung product nila. So, syempre nasiraan nga naman nila yun. Kung halimbawa ating matitikman na, ay, sira na pala yung binebenta, ganito pala yung lasa ng kanilang produkto. So, syempre, dami talaga yung pangalan nila. Diyan ang umalilong sa kinakasira ng Joy Days po kami. Dahil din sa panahon. Siyempre, pagdating sa kanila. At saka yung, minsan may advice sila pag nilalagay yung bumukay, huwag nilalagay sa compartment kasi mainit yung part na yun ng sayang. Na pwede ikasira nung bumukay mismo. Kasi ang tagal pala ng bubupay hanggang 1 to 3 days. Pero kung sakaling maiinitan siya ng sobra, so i-easy yung lifespan ng product nila. So yun ganun pala. So at least may natutunan tayo pagdating doon sa bubupay. No? So sa marketing naman na nagiging strategy ng mag-asawa na yun. No? So hindi ganun kalawak yung kanilang advertisement or promotion pagdating doon sa digital marketing kasi meron lang silang Facebook at saka Grab. So, sayang kasi wala silang TikTok or any platform na pwede sana nilang i-promote yung kanilang product. At least, sinusubukan pa rin naman nila na yung technology by using that. Oo, yun yung kagandahan sa kanila na willing silang i-adapt at mag-innovate ng kanilang product. At saka, syempre, yung mga strategy nilang ginagawa sa araw-araw. So, isa pa nun sa social media, syempre, katulad na lang ng mga lugar na malalayo, mas mabilis silang maka-access nun. Kasi meron na tayo Facebook page na kanilang negosyo. So, yun yung isang kagandahan kapag talaga may page ka, tapos marami kang friends na pwedeng mag-share yung mga product mo. Kaya, kahit hindi ka kumuha ng mga model na mag-promote, so, meron talagang napakalakas na kapangyarihan ng social media. At ang magkakaroon dyan is siyempre ang kanyang mga kaibigan na parang lalanakan yung mga So, yun, tama yun. Kasi syempre, kung yung mga kaibigan, yung mga nakatikim na ng kanilang product, ay syempre ikakalang nila yun na bili kayo nito kasi masarap yung kanilang bubupay. So syempre yung parang yun yung tinatawag natin customer feedback. So yun, kaya isa rin yun sa pinakamagandang strategy na nakukuha nilang mga good feedback na ipinapalanganap din ng mga kaibigan nila. At ngayon ay natunghay natin ang kwento ng isang business owner na matagumpay na itinaguyod ang kanilang negosyo sa kabila ng mga pagsubok. At bilang isang student entrepreneurs, marami kaming nakuhang idea at strategy kung paano magpatakbo ng negosyo. Muli, ito ang party ko.